alam mo yung kapatid ko, yung dating nag-ano sir, yung nagpapag sa mga sundalo. Meron doon sakto sa Rati. Si Military sila pa mas. Nag-isa po siya sa Rati. Hindi ko lang kayo sir. Ito po kayo ngayon sir. Baka magtayo kayo ulit. Ha? Ay, matanda nga yun. Magkasili lang tayo. Matanda sa yun. Kasi isa na lang yung stage para makarating siya sa pinakahinan mo. Hindi siya nakarating sa pinakigawan nung parang senior mo yun kasi mas matanda yun sa'yo. Pero sir, ito lang mapapayo ko sa'yo, hindi po maling tao ang napuntahan nyo po kasi bakit sa akin ka nakarating? Kasi ang dami po kasi ngayon mga ano, pero talagang matindi kong maningil, sobra-sobra. Pero alam mo saan nyo po nakikita ang ano ko sir? Saan yun? Dumaan lang sa ulo yung ano mo. Ha? Dumaan lang sa ulo yung ano mo, yung page mo. Tapos yun, tinignan ko lang. At saka naghahanap din kasi ako talaga kasi paano ako matulungan. Ah, okay. Hindi nga siya ano, hindi siya aksidente na natagpuan mo po ako at hindi po aksidente na sa page na sa akin ka napadpad kasi marami po akong inalagaan kagaya nyo, kagaya nung seaman po. Yung sitwasyon naman po ng seaman magkaiba po, alam po bakit? Naghiwalay sila ng babae dahil yung babae ginayuman ng iba, ginayuman ng lalaki. Tapos ay hindi, baliktad. Yung seaman ginayuma, yung lalaki mismo ginayuman ng babae. Tapos nangingibang bansa yung babae, yung lalaki hindi makamove on sa kanya kasi nakadikit talaga yung gayuma sa lalaki sa kanya. Sabi niya sa akin, paano daw tanggalin yung gayuma na nakaano sa kanya kasi hindi talaga siya makatingin sa iba. Hindi naman siya nagigilty kasi wala naman siyang problema gaya sa'yo. Ikaw nagka-problema kasi kayo, kaya ganun. Pero wag ka po kayong mga mawala ng pag-asa kung sakaling ganun. Naka-block po kayo sa kanya, di ba? Naka-block. Pero ano sir, kasi titingnan ko kung ano yung sitwasyon niya, kung ano lagay niya, titingnan ko kung yung damdamin niya nandiyan pa rin sa'yo. Kasi kung mahal ka pa niya, madali po natin yun ipapabalik pag mahal ka pa ng tao. Titingnan natin sir, pero ang gusto ko pong mangyari, kung magkabalikan po kayo sir, baguhin niyo po ang sarili niyo sir, huwag niyo pong i-down sir kasi the more na din na down niyo po ang sarili niyo sir, lalo kayo malulugmok sa ano, sa yun, yung depression sir, na ano kayo sa depression. Wala akong makain, minsan nagugutom. Kaya pag mag-apply. Yung kaibigan mo sir dyan, ano po ang, hindi ka po niya anuhan ng trabaho na mapasukan? Wala naman, kasi pahirapan nga ma'am, pahirapan. Pero pag sakaling kasi bagay ka talaga sa mga bodyguard sir, kasi sundalo ka sir eh, may skill ka sa pag-bodyguard eh. Maliit kasi ako na tao, kaya hindi ako tinatanggap. Marami na ako tinanggap, marami na ako pinuntahan ma'am. Nagbuka na ako ng lisensya na pagka-bodyguard. Nasayang lang mga pera ko. Wala din gamit. Kasi pag i-interview, nakikita naman nila yung tao. Kailangan nila yung mga height is 5'9", pataas. Mayroon ba lang qualification sa height? May qualification ng pag-bodyguard ngayon. Sa ano? Pahirapan.
Kaya na yan. Pasok ka na sa guard, sir. Sa security guard. Pasok ka. Yun nga, ma'am. Yung ano, pagkuha ko ng lisensya ngayon, ang problema na naman. Kaya nga, nag-depress ako pala kung mabubuang. Wala akong access, paano ko makakuha yung sa license. Wala akong bayad. Mahal, 6,000. Ang mahal pala yung license ng guard, no? Kahit construction nga lang, basta may papasukan. Oo, construction na lang, sir. Madali lang naman ang construction, sir, eh. Pasukan, eh. Alam mo, may... Kailangan din kukuha pa ako ng mga requirements. Wala. Yun nga, maka-start lang ako, maka-ipon ako kahit 3,000. Pero, sir, alam mo, sir, ngayon mo lang naisip yan, sir, nung wala ka ng pera, no? Pero yung mga time na may pera ka, sir, na ano, sir, yung parang ang sarap magsabong. Nag-ano lang tayo, nag-piece off lang tayo sa mga realidad kasi kailangan din nating magkaroon ng acceptance sa mga nangyayari sa buhay natin kasi para mag-change for the better tayo, hindi po tayo pwedeng hindi magbabago. Kasi, Inisip ko na rin yun. Takot yun. Nagawang mga ganun bagay. Pero, may pero ilang buwan na pong kang natingga na walang kapirahan. Kasi 'di ba sabi mo nga buhat nung hiniwalayan ka ng asawa mo, wala ka ng perang sustento. Wala na akong sustento sa kanya. Pero yung wala din naman siyang masabi. Nung naging kami pa, naging magkasama pa kami, wala siyang trabaho, nandito kami pa rin sa Maynila. Lahat naman pangangailangan ng anak niya, magulang niya, nasusuporta ko naman po noon. At least wala din siyang masabi sa akin. Puro bumawi lang pala siya, ganun. Bumawi siya sa akin nung nagkatrabaho na siya. Sinusuportahan niya akong kaso nga lang, yun lang, nag-away kami, nagsusukal ako. So, mga ilang buwan din kanya sinustentuhan, kumbaga, ilang buwan mo din na pag ano yan yung pera niya na lulustay. Mga ilang buwan mo din na lulustay. Kausap ako. Mamaya may kausap ako. Mga ilang buwan mo din siya na kumbaga sa madaling sabi, nalulustay yung pera, sir. Mga ilang buwan din. Ay, 2 months, ma'am. 2 months lang? 2 months ka lang niya nasustentuhan? Matagal nga ako nasustentuhan kasi palitan kami ng bago ka lang. Palitan kami ng pera. Halimbawa, yung pera niya ngayong buwan, hindi niya ipapadala. So ako, ang pera ko, yun yung ipapadala ko sa mga gulang niya. Yung mabayaran. Halimbawa, yung sa simbahan, every year may nagbibigay siya mga gastusin sa simbahan. Ako nagpapadala. Ibig sabihin, nung mga time na yun, may mga kapirahan ka pang naipon. May naipon ka pa pala nung time na yun. Ibig sabihin, ngayon ka lang nakaranas ng pinakasagad sa madaling sabi. Ngayon ka lang pinakasagad-sagad talaga, no? Nakaranas ng walang-wala. Kasi nung mga sundalo ka pa, malaki-laki din ang sahod ng sundalo, di ba? 50, 40. Hindi naman sa ganun sa kalakihan. 30 plus lang yung sahod ko. Hindi na umabot 40. 30. Kasi pag malaki ang sahod mo, nag-iiba din yung mga pangangailangan mo sa katawan mo, sa pagkain, sa pananamit. Kasi yung pamangkin ko, nasa 40 plus yun. Sahod nun, 40. Depende kasi sa ranggo yan eh. Sa ranggo, sa length of service, ganun yun. Kaya umabot siya ng 40 kasi matanda na rin siya sa akin sa servisyo. Hindi, yung pamangkin ko bata pa yun. Nasa 20 plus pa nga yun. Hindi pa po ma'am. Wala pang sundalo na, wala pa pong sundalo nagsasahod ng 40. Kasi ang pag nagsasahod ka na ng 40 plus nasa master sergeant na yung ranggo mo. 40, mga ganun. Kasi pag nabawasan yan, malinis 30 plus lang, no?
ano lang yun siya, 32,000. Pag malinis, yun ang pinakamalinis, no? Bawas na yan, di ba? Yun nga yun, 40 kayo. Pag binawasan, 30 plus na lang. Kasi mayroon din marami yan mga tanggal-tanggal. Hindi tinatanggalan ng kung ano-ano yan. Pinakamalinis yan. Kaya Pero meron naman kayo mga grocery, ano, di ba? May mga grocery naman kayo, di ba? Libreng grocery sa inyo. Allowance lang, 5,000. Pagkain lang namin yan. Oh. Pero, as in, sa edad mo na yan, wala ka pang anak. Di ka pa, sa edad mo na yan, wala ka pang anak. Meron po. Sa una kong naging asawa din po. Nung college pa ako. Nagkaroon ako ng asawa. Pinag-iwalay kami ng magulang. Siyempre, wala kami mga trabaho. Pareho kami estudyante. So, sinasusundahan mo siya ngayon. Yun pala yung pinaka-ano mo yun, anak mo. Pero sa Wala naman ako. Hindi ako nakapagsustinto dun sa bata ko, sa anak ko. Kasi alam ko naman na mga magulang ko nagbibigay. Mas mga magulang ng asawa ko, okay naman yung mga buhay nila. Okay. Pero sa pinagdaanan mo ngayon, sir, as in, nare-realize mo na lahat yung ginawa mo. Na-accept mo na hindi madaling kumita talaga ng pera, no? O, sa 2 buwan. Ilang beses kang bumibisita sa sa sabungan? Wala lang, minsan lang naman, ma'am. Minsan. Nananalo ka rin ba? Natatalo, nananalo ka rin? Oh. Ako, pinapadala ko sa anak niya, sa pamilya niya. Ibig sabihin, kaya ka nalulong sa sabong kasi nananalo ka rin pala. Ganon. Okay. Ako rin, pag may pera talaga ako, hindi ako nagtatago sa asawa. Wala ako kahit piso tinatago ko yan kasi yun na nga, at least para maganahan din sa akin na hindi ako malamot. Ganun kasi ako eh. Yung ugali ng mama ko, yun ang nakuha ko. Ay malamot sa pera. Oo. Pero ang pinakaleksyon ng buhay mo, sir, ngayon, hindi pwede pala talaga ang tao walang naiipon, ano? Sobra. Pati ako, nagkakaano ko ngayon sa'yo, natauhan ako kasi wala pa rin akong ipon eh. At least, maaga-aga pa naman. Hirap din pag walang ipon, sobra, no? Sa daming mong kaperahan, wala kang naipong pera. Pero, mga sir, ano sa palagay mo ang nakukuha mong leksyon sa nangyari sa buhay mo, sir? Sir, pwede pong magsabi ka kung ano pong leksyon yung makukuha mo sa buhay mo ngayon, sir? Kasi isa po akong DJ sa FM, baka po mabigyan ko po ng magiging namin to is a topic po kasi every may topic. Napanood niyo po FM DJ po ako. May mga topic po kasi kami po sa radyo na bibigyan namin ng pansin yung mga problema ng mga tao. Mawawala yung Ay, hindi ka na yung signal, sir. Pwede po akong magtanong mula sa puso niyo, sir, kasi gusto ko pong, bago po kita tulungan, sir, gusto ko maka-assure na sa sarili mong puso na matatanggap mo yung pagbabago mo na tuluyan. Sa nangyari sa iyo, sir, ano pong aral, sir? Sa nangyari sa iyo, ano pong, hello? Sa nangyari sa iyo, sir, ano pong aral na nakukuha mo sa buhay mo, sir? Aral na dapat kung dapat meron kang itatago, meron kang itatabi. Huwag puro happy. Mag-isip din ng para bukas. Yun nga. Kaya ngayon, naghihirap. Walang naipon. Kung sabi pa nga nila, kung maibabalik ko lang. Ay, kasi talaga. Hindi na pwede ibalik. Wala talagang naipon, no? Kahit pang-apply sa trabaho, wala kang maano.
Yung talagang mahirap. Babalik lang ang panahon. Yung talagang hirap pag walang maipon, no? Pero sir, ang mapayo ko lang sa'yo, sir. Hindi pa naman huli ang lahat, sir. Habang may buhay, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo. Lahat naman tayo, sir, dumadanas ng ng problema, dumadanas tayo. Pero hanggat may buhay, may pag-asa po. Pero wag po kayo mawala ng pag-asa, sir, kung nakapag-achieve kayo, naka-accept kayo sa pagkakasala nyo po, ihingi nyo po ng tawad sa Panginoon, sir, para kasi God na po mismo ang magbibigay sa inyo ng wisdom. 'Di ba nasa Taguig lang po kayo, sir? Pwede po kayong try nyo po magsimba sa amin para yung mga suliranin mo masolusyonan. Dinggin ng Panginoon yan, sir, kapag pinagdadasal yan sa amin kasi, sir, pinagdadasal po namin yan. Related po ba kayo sa Christian, sir? Opo. Kasi karamihan po talaga, sir, may mga problema. Doon po, nagsimba sa amin, dumudulog. Alam mo, yung mga problema namin. Maski ako, bago ako pumasok sa Christian, napaka-problemado ako, miserable buhay ko noon, sir. Ang ginawa ko lang, sir, dinadasal ko, sinurrender ko sa Panginoon, problema ko, sir. Binigyan naman din niya ako ng sir, wisdom. Natututo din ako sa buhay. Hindi man pwedeng, sir, wala kang matutunan sa buhay. Ibibigay talaga ni God yan na matututo ka. Matututo ka sa buhay. Kasi ilang buwan na rin hindi mo ko makontak-kontak kasi busy, 'di ba ako? Na yun lang kita nabigyan ng oras. Di tayo magsalubong, sir, 'di ba? Di tayo magsalubong, pareho tayong busy. Oo, busy po kasi ako. Ngayon nabigyan na kita ng oras, kaya huwag kang mag-alala, sir. Kung may panahon ka, magsimba ka dito para mapagdasal natin yung mga problema mo. Dito lang ang sa Patero, simbahan namin. Malapit lang, Taguig ka lang naman. Sige, pagka in case kung mayroong ng trabaho, sir, kaya mo bang mag-construction, sir? Maghanap ng trabaho, pang samantala lang, sir. Kahit subcon muna, wala ka pang... Sumasakit na rin kasi yung ko, yung balakang kuminsan. Sa edad mo, mahirap na magbuhat-buhat, Hindi, bugbog na sa operation yung katawan, ulan, init, natutulog sa lupa, basta, siyempre, alam mong buhay sundalo, natutulog sa lupa lang. Pero sir, nilaban mo naman yung sayo, yung side mo, nilaban mo naman. Yun nga, ma'am, hindi nga ako natulungan ng batalyon commander ko, lalo pa akong giniin. Hindi lang, makarma din yun. Na-frame up ka talaga, sir? Karamihan sa sundalo, no? Frame up, no? Lalo pag nainip. Pag nainip. May kinakausap ako. Na pag-iinitan ka naman talaga, frame up ka talaga niyan. Sige, sir, mamaya, sir, pagka saan ka makakuha ng pera niyan, sir? May mga utang na tao sa'yo. Meron kang masingil? Basta may 400 lang ako, may babayad sa may babayad sa niya sa utang niya rin sa akin. Sige, sir. Kasi tatapusin natin yung problema mo, sir. Sige, sir, sige. Sige, intayin ko, sir, ha, para mag-umpisa tayo, ha. Sige. Pwede ba ba yan mamaya may alas 3, ma'am? Oo, pwede naman. Hintayin kita, sir, ha. Sige po, ma'am, sige po, sige. Sir, kung pwede mag-abang ka sa FM radio namin sa Merkulis, sir, doon ka mag sa amin yung problema mo para ma-advisean ka rin ng mga kasama namin doon. Ha? Anong FM po yun? Hindi naman siya dito napapakinggan sa radyo kasi Central Luzon. Nagla-live na lang
Sa live mo na lang kami panoorin, sir. Kasi di ba friend mo ako sa Facebook? I-share ano ko yung timeline ko, panoorin mo, nagla-live po kami ngayong Miyerkules, sir, ngayong Miyerkules. Kasi nag-a-advise talaga kami ng mga problema, sir. Yan po ang segment namin sa FM, nag-a-advise kami ng mga problema ng tao. Kaya para mapakinggan mo lahat ng advices namin doon. Pwede doon ka mag-send ng message na ito po yung problema ko, ganto ano pong gawin ko. Pwede nating magiging segment yan sa FM namin. Tsaka sir, malay mo yung problema mo, may makakatulong, di ba, sir? May makakatulong sa'yo kapag ka yan, nabubroadcast sa tao. May makakatulong sa'yo, sir. Sige, mo, sir, para kahit paano matulungan ka. Kung ano ba yung problema ng mo, malay mo din. May malapitan tayo dyan sa problema mo sa sundalo. Malay mo, sir. May malapitan tayo. Para akong mababaliw. Yung sa sundalo mo, sir, hindi po ba ikaw may kasalanan talaga? Sir? Parte sa trabaho ko po, ma'am? Oo, wala po. Napatunayan na wala ka talagang kasalanan. Napatunayan, ma'am, ako talaga. May kasalanan. Kasalanan talaga ako. Kaso pwede naman yun. Kasi okay na sa civil court eh. Wala, hindi naman ako tinulungan ng administrative. Mild lang yung kasalanan mo, ganun. Mild lang. Kuan hindi siya masyadong Murder nga inaso kong murder. Okay. Mga sundalo kasi sanay talaga mamurder. Ay, yung mga sundalo sanay talaga kasi sanay sa baril. Pero yung mo, minomorder mo, may kasalanan? Wala. Punayan ko naman na. Ganun, basta okay na po ako sa civil court, sa administrative case, ang wala. Yun lang ko sa administrative case. Di talaga ako tinulungan ng batalyong commander ko. Yun ang masakit doon. Minsan kasi sila na dito tumutulong pag feeling nila hindi ka mga tao dyan na pakiramdam nila na hindi naman to karapat-dapat tulungan. Yun yung mga taong mga batalyong, yun yung sila kasi mga batalyong commander kasi isa karir din nila yung pumapasok nagpapasipsip. Pag may napadischarge ka na tao, yun, sikat yan sila sa mga division commander. Ang papasikat yun. Papasikat talaga yun. Di ba naman, nasa legal naman sa inyo pumatay, di ba? Kasi sundalo naman kayo. Pag may sa gera, di ba? Pwede naman yun, no? Hindi yun sa gera. Napagbintaran nga lang ako. Parang yung kuya ko nga, napagbibintangan. Hindi ka nagpaalam. Balik ka sa labas ka. Pagbibintangan nga lang, sabi ko nga ba, frame up lang yun. Frame up. Ganyan karamihan dyan, ipasip-sipan. Frame up para matanggal. Sabi nga ng kuya ko, pag mabait ka sa sundalo, marami kang kaaway. Kasi kalaban mo yung mga sa Sige kuya, mamaya mag-usap na tayo ulit. Pag na ha? Sige, bye-bye. Bye-bye. Sige, mag-update ka kuya ha? Sige. Ayan po,
Sana mayroon kayong nakukunang lesson sa mga nangyayari ngayon sa aking life. Hindi po pala talaga pwedeng wala tayong naiipon kasi hindi sa lahat ng panahon ay okay ang panahon para sa atin. Hindi sa lahat ng panahon ay sumasang-ayon ang mundo sa atin. Kaya kahit papaano ay magtabi-tabi tayo. Ito po ay leksyon sa atin lahat, maging sa akin ay isa po itong leksyon dahil naawa siguro si God. Bibigyan niya ako ng leksyon na medyo mayroon pa man akong kahit papaanong nakakatawid pa naman ng ating buhay. Kaya ang hirap. Alam mo, ang tindi talaga ng pagpasalamat ko sa Panginoon dahil sa skill na binigay niya sa akin, sobrang thankful po ako sa Panginoon dahil sa maraming mga taong nagtitiwala sa akin, maraming taong nagmamahal sa akin, kaya patuloy po akong lumaban sa buhay kahit nahihirapan ako. Kahit yung tipong walang-wala ako, kahit sagad na sagad ako, nakakaramdam din ako ng panghihina, ng sakit ng damdamin, kung paano makabangon, paano makausap. Pero sa mga taong nakapaligid na nagmamahal sa akin, lalo na yung mga tinitirhan ko, mga awa ng Diyos naman, yung mga taong natirhan ko, kagalan Nanay Edna, Ate Merna, Ate Esther, ay ang mga landlady ko na yan, minahal talaga ako ng mga yan. Kaya kapag nahihirapan po ko, hindi po nila ako pinabayaang nagiging mahina. Patuloy po nila akong sinusurveillance kahit wala na ako sa paningin nila, kahit wala na ako sa poder nila. Patuloy nila akong sinusurveillance at kahit sa simpleng paraan na natitreasure ko yung payo nila, yung pagbibigay nila sa akin ng gabay, ng pag-aano nila sa akin. Sa totoo lang, sabi ko nga, kung wala lang akong anak, sa totoo lang, ang daming taon na kaya akong kupkupin. Pero dahil may anak ako, magpapakananay ako, itatayo ko ang anak ko, magpapakasipag para buhayin yung anak ko. Pero sa totoo lang, talaga, na-overwhelmed din ako sa binigay sa akin ni God na regalo ng skill kung paano mabuhay sa mundong ito kasi hindi po kasi lahat ng tao na merong ganito na sadyang sabi ko nga thank you Lord at isa ako sa napili mong maging sugo dahil hindi lahat ng tao na may kakayahang ganito na nilalapitan ng mga taong may problema din. Kahit ako inamin ko, mahina din ako, may problema din akong tao, pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil kahit mahina ako, may mga tao pa rin na lumalapit sa akin, humingi ng tulong. Kasi sa mga paraang ganon, natitingnan ko sa sarili ko na mas mayroon pa palang mas mayroon pa palang nahihirapan kaysa sa akin. Kaya dahil sa kanila, lumalapit sila sa akin, naghingi ng advice, humingi ng tulong, na-realize ko na magpakatatag ako, na lumaban ako sa buhay. Kasi may mga ibang tao na kahit hindi ko kilala, napapadpad sa akin, humingi ng advice, humingi ng tulong, kaya naiisip ko din na napaka-thankful ko kay God kasi binigyan niya ako ng papel na kahit ganito ako, pero malapit sila sa akin, humingi ng tulong, nagpapa-advise, nagbibigay ako ng inspiration sa iba. Kaya pinili kong magpakatatag, hindi lang para sa mga anak ko, kung hindi rin lahat din sa mga taong lumalapit sa akin na nahihirapan, na humingi ng tulong. Sila din ang isa kong inspirasyon kung bakit patuloy pa rin akong lumaban kahit sa dami ng pinagdaanan na halos nahihirapan na ako, halos nilamon na ako ng higaan sa depression, pero patuloy pa rin akong lumalaban kasi may mga tao na umaasa at umaasa pa rin sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, Panginoon. At ginabayan niyo pa rin ako sa panahon na ako'y nanghihina ngayon. Binigyan niyo po ako ng isang kliyente
na nagpapatunay na hindi lang ganun kahirap yung dinadana kong problema, kundi mas may nahihirapan pa palang iba na mas higit pang nahihirapan kaysa sa akin. Kaya salamat po Lord sa pagmulat mo sa aking mga mata, kung kaya't ako ay nagkakaroon ng sigla ngayon. Kaya Lord, salamat na maraming salamat at patuloy kang lumalaban para sa akin, Lord God. Salamat at hindi niyo po ako pinabayaan. Salamat Panginoon, dahil sa bawat panalangin ko, sa bawat pagdadasal ko sa iyo, merong isang tao na siyang magbibigay sa akin sa mismong harapan ko, na pinatunay yan lang niya sa akin na hindi yan bigat yung naramdaman mo, mas nahihirapan pang tao kaysa sa akin. Yun ang pinamukha sa akin ni God ngayon sa aking mga dasal. Nahihirapan ako, nadidepress ako, pero yun ang pinamumukha sa akin ni Lord, na may lumalapit sa akin ngayon na mas higit na nangangailangan ng tulong, na mas nahihirapan kaysa sa akin. Yun ang pinahiwatag ni God sa akin, kung kaya't may taong lumapit sa akin ngayon, nanghingi ng advice, humingi ng tulong kung anong dapat niyang gawin. Kaya Lord, kung ito man mensahe mo sa mga dasal ko, Lord, patawad kung ako may nanghihina. Patawad, Lord, kung ako may... Patawad, Panginoon, kung minsan nanghihina ako. Tao lang po ako, Panginoon. Patawad po. Patawad sa mga panahon na nawalan ako ng pag-asa, Lord. Patawad sa lahat-lahat. Ito yung mensahe mo sa akin sa dasal ko kaninang madaling araw. Ito yung revelation mo na pinapakita mo sa akin. Hindi dapat ako manghina ng loob. Hindi dapat ako bumibigay. Hindi dapat ako mawalan ng pag-asa. Dahil mas higit pang merong tao na mas nahihirapan. Mas may mga tao pa na mas may mga matinding problema kaysa sa akin. Kaya Lord, salamat dahil sa regalong pinagkaloob mo sa akin. Hindi ako nahihirapang maghanap ng trabaho dahil multitasking yung regalong binigay mo sa akin, Panginoon. Overloaded yung regalong binigay mo sa akin, Lord. Kaya salamat po dahil yung iba nahihirapan maghanap ng trabaho. Samantala sa akin, Panginoon, ngayon ko na-realize, Panginoon, na antindi pala ng mga problema ng iba kaysa sa akin. Ako po ay yung regalo mo po sa akin, magpapagaling ng mga taong may sakit, nag-a-advise sa mga taong nahihirapan. Yung skill na binigay mo sa akin, yung regalo binigay mo sa akin, Panginoon, yun ang pinakamatinding. Napakaswerte ko. Napakalaki ko, Lord. Napakaswerte ko. Dahil hindi lahat ng tao kayang maglakbay, hindi lahat ng tao na kayang tumingin ng mga future ng hinaharap ng may sakit. Ako, pinagkalooban niyo po ng ganitong katangian, ng regalo, pero nangihina pa din ako. Kaya patawad, Lord God. Maraming salamat po sa answer prayer ko ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil tao lang po ako, nabibigat at nahihirapan din. Salamat po, Lord God. Maraming salamat po. Nangungusap po kayo sa akin sa panahong ito. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Salamat po. And bye-bye po sa mga panood.